At dahil nga araw ng mga puso ngayon, kaya ayan, nag-prepare ako nitong aming dinner mamaya. And syempre, uunahin natin dito sa ating dessert dahil medyo matagal itong gagawin. At dahil nga special day, kaya ayan, gagawin ako itong chocolate magic ball. Ayan, and dinagyan natin yan mamaya ng filling sa loob. Syempre, surprise. Una nga ay nagmelt ako nitong chocolate dito sa ating Bain Marie. Ayan, Bain Marie yung ginamit ko para hindi nasusunog yung ating chocolate. And then, saka ko naman siya imomold na ganyan dito sa ating circle molder. Ayan. And then, ang kailangan, medyo manipis lang siya para mamaya pag nilagyan siya natin ng caramel sauce is madali siyang mag-melt. Once na nailagay na natin itong mga melted chocolate dito sa ating molder, is isiset lang natin siya sa fridge ng mga 10 minutes. Ayan. And then after 10 minutes is i-check natin para ipantay kasi minsan yung iba is hindi siya proportion yung chocolate niya. So dun sa ilalim is medyo thick, so kailangan natin siyang pantayin. Dahil ngayon nga ay nagkataon na wala tayong work and ayan, nakapag-bake tayo ay nakapagluto para sa ating dinner tonight. And syempre, isa-surprise natin si partner. And dahil siya may work today, kailangan mamaya is meron tayong nice food. Kapag gumagawa ako nitong chocolate magic ball is medyo mahirap siya kasi kailangan mong ipantay itong ating mga chocolate dahil kapag hindi is minsan is ma-thick doon sa other side kaya naman mahirap siyang mag-melt. And habang nga nagsaset tayo ng ating chocolate sa ating fridge is nag-start na ako gumawa nitong ating red velvet cake. Gumamit ako dito ng 2 eggs, 1/2 cup of milk, and then itong ating 60 grams nitong ating melted butter or pwede din tayong gumamit ng oil. I-mix lang natin yan ng ganyan para maging fine. Dapat no lump siya para maganda yung result ng ating red velvet cake mamaya kapag naluto na siya. And make sure na hindi natin ma-overmix itong ating mixture dahil pag nagkataon is magiging disaster itong ating cake. Ayan, magiging bluish siya. And habang nag-mix nga tayo nito is nag-preheat naman ako ng oven na 180 and i-bake lang natin ito ng 15 to 20 minutes. Ayan, dahil medyo maliit lang ito and one portion kaya medyo less yung ating pag-bake. And then ayan nga, nag-line up lang ako dito sa ating baking tray. Ayan, and then i-bake lang natin siya and i-check natin after 15 minutes. Habang nakasalang naman ang ating red velvet cake, is bumalik tayo dito sa ating ginawa kanina, usinet na chocolate. Ayan. After 10 minutes, ito na yung magiging resulta niya. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang kinis-kinis niya. And then, i-unmold lang natin. And then, after nyan, is ibabalik natin siya sa fridge para tumigas pa siya ng husto dahil mamaya is papantayin natin yan para ready na sa plating. O, di ba? Ang ganda. And after 18 minutes is ito na nga ang ating red velvet. O, tingnan nyo, napakaganda naman niya talaga. And perfect. And kapag mag-bake talaga ako is ayaw ko nang may nasasayang. Kaya kagaya yan, may natira tayong melted chocolate is gagawan siya natin ng paraan. Gagawa tayo ng chocolate din. Imumold lang natin dito sa small round na yan. Dahil pwede natin yan gamitin na pang-decoration naman sa other cakes. Ayan. Kapag gumawa tayo is pwede natin gawin yan. Kasi pwede natin i-store yan sa fridge ng medyo matagal.
And ayan, after couple of hours is ready na ang ating plating. Ayan. Yes! Itong ating chocolate ball is nilagay ko lang dyan sa ating plate. And then, ilalagay natin siya sa loob nitong red velvet cake. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. And then, nilagyan ko siya ng raspberry flavor na ice cream. And then, lalagyan ko siya dito sa gilid ng crumbs biscuit. And nuts na crumbs din. Ayan. Para naman maganda yung ating texture ng ating dish. Ayan, o, diba? Almond nuts, walnuts, and pistachios. Ayan, lagyan ko siya ng konti lang. And then, dito sa side is naglagay tayo ng fresh blueberry and raspberry. O, diba? Social. Wow! And syempre, dalawa yung ating ipiplating ngayon. Ayan, siyempre sa akin yung isa. And then, ayan, same lang din ang procedure, pero half lang nung chocolate magic ball yung aking ilalagay dahil hindi ako masyado sa chocolate. And then, ayan, same lang din. And then, ilalagay ko lang siya dyan, ang paganyan. O, diba? Ang ganda-ganda niyan tingnan. And then, lalagyan din ulit natin itong ating biscuit crumbs, and then itong nuts crumbs. Ayan, o, diba? Same. Lalagyan natin ng blueberry and raspberry. O, diba? Very fancy ang ating dessert ngayon. Dahil nga, special day today, kaya ayan, kunyari, kakain muna tayo sa fine dining restaurant. Ano siya? O, diba? Makikita nyo naman, may padahon-dahon pa dyan sa ibabaw. And then, syempre, hindi mawawala itong ating caramel sauce. Ayan. Kapag nilagay natin yan dyan, ito is very hot, is magme-melt itong ating magic chocolate ball. And then, ayan, tingnan nyo, makikita natin yung nasa ilalim. Ito yung ating nilagay kanina na ice cream. And then, yung ating red velvet. O, diba? Saan ka pa? Wow! Natatawa talaga ako dito sa ating dessert kasi naglagay tayo o nag-pour tayo ng hot caramel sauce sa ibabaw pero nag-crack siya or unang nag-melt dun sa gilid. Nakakatawa. Nawaw, mali tayo dun, di ba? Kayo guys, ano ang inyong pinakapaborito na dessert? Ayan, please comment down below para naman malaman natin kung saan ba nakakarating itong ating mga videos, and may shoutout ko na rin kayo. And please don't forget to share and follow na din, and see you again later for my next videos. Bye-bye! Happy Valentine's everyone!